O, tingnan natin 'to. Sabi niya, ilang nagtitipon. Sabi nitong kupal na ito, ilang nagtipon sa EDSA Shrine, hinakot at binayaran umano. Hinakot? Papaano gawain ni Bongbong yan eh? Gawain ni Bongbong yan nung kampanya, hakot ng hakot. Gawain ni Leni yan, hakot ng hakot. So, saan ka makakita ng hinakot na scattered? Di ba? Tingnan nga natin kung ano tong report nitong napakasinungaling na tao na ito. Nakatanggap daw ng ulat ng PNP na hinakot at binayaran umano ang mga taga-suporta ng... Nakatanggap daw ng ulat ang PNP na hinakot at binayaran yung mga taga-suporta sa EDSA Shrine. Pag nakatanggap kayo ng nakatanggap kayo ng impormasyon, anong unang-unang ginagawa natin pag may natanggap tayong impormasyon? 'Di ba? Pagka ikaw ay nakatanggap ng information, what are you gonna do? Confirm. Confirm. Hindi ka magsasabi ng di umano. Research, sabi nga ni Santi Santos, research, investigate, confirm. Totoo ba ito o hindi? Hindi yung may tumawag sa yung Marcos loyalist. Malamang yung vlogger pa yan. Sabihin sa inyo, ma'am, bayaran yung mga yun. Tapos, ibabalita mo. May nakarating kasi sa aming balita na bayaran daw yung mga yan eh. O ang tanong, bilang isang pulis, anong dapat mong ginagawa? Dapat, inimbestigahan ninyo. Paano mo nalaman na bayaran? O baka naninira ka lang. Di ba? Ganun dapat ang gawin ng PNP. Ngayon, tinan mo, the fact na sinabi niya na umano, ibig sabihin, nagpo-propaganda. PNP, NPA ba kayo? PNP, NPA. NPA ba kayo na magaling kayo magpropaganda, mahilig kayo magpropaganda? Sa susunod, kapag bilang otoridad, pag may nagsumbong sa inyo, may addict doon, anong gagawin nyo? Di ba pupunta kayo doon, iso-surveillance ninyo, aalamin ninyo kung totoo. Hindi, putang ina, pag narinig nyo, ilalabas nyo kagad sa media. Ano yan? Riding in tandem kayo ng media para magpakalat ng fake news? Galit na galit kayo sa fake news eh. Hindi pa kumpirmado yung impormasyon, ibinabalita nyo na. Walang hiya na yan. Sige, ano pa tong sinasabi nito? Pamilya Duterte na nagtipon-tipon sa EDSA Shrine. Binakita ni pinatanggap daw ng ulat ng PNP na hinakot at binayaran umano ang mga taga-suporta ng pamilya Duterte na nagtipon-tipon sa EDSA Shrine. Binakita ni PNP spokesperson Jean Fajardo ang ilang video pagdala sa kanila sa EDSA Shrine. Tangina, nangyari na yan. Jean Fajardo, nangyari na yan. Nung sa SM, tandaan ninyo, yung doon sa Maynila, yung unang-unang prayer rally ng KOJC, nakadamit pang pulis pa. Jean Fajardo, nakadamit pang pulis. Hindi naman pulis. Kumuha ng mga taong grasa. Tapos sinuotan ng damit. Tapos in-interview. Magkano binayad sa inyo? Binayaran kami ng ganito, ganyan. Jeep kami. Galing kami sa ganitong lugar. Okay, thank you. Binayaran ng 100. Kinaumagahan, binalikan. Puta, nandoon pa yung mga tao natutulog sa kalsada. Kinumpronta. Bakit nyo sinasabi? Hindi, binayaran lang kami ng 100 para sabihin yun. Sino ba yun? Yung kalbo, naka-PNP pa eh. Anak ng tinapay kayo. Alam na namin yan, Fajardo, yung style yung ganyan, bulok. Kaya nga ako, naniniwala na yata ako eh, na talagang pinakawalan nyo si, si kalbong aso eh. Pinakawalan nyo dun para sirain talaga yan eh. Yung rally ng ng KOJC. Kaya siya nakadamit pampulis noon kasi baka yan eh, baka sanctioned ng pulis yung yung gawain nyo na ganyan eh. Na propaganda eh. 'Di ba? PNP? 'Di ba, Fajardo? Ilang tao lang kinausap nyo? Isa. May video. Ang daling gumawa ng video eh. Ginawa na nga yan ni Ninyo Barsaga nun eh. Tapos ngayon, gusto nyo maniwala kami na itong video na to legit? Yung video na yun ni Ninyo Barsaga, ang dami pa nilang in-interview eh. Ang dami nilang in-interview. Kinall out pa nga namin kayo dun eh, kasi nakadamit daw ng pampulis eh.
Hindi nyo ginawan ng aksyon. Alam niyo PNP, bakit kayo nakikisali sa ganito? I mean, you are here to protect the people. Hinihingan kayo ng ano diyan tungkol sa EDSA, pagtitipon. Mano ba naman sabihin ninyo, karapatan naman ng tao na magtipon so long as hindi sila nakaka-obstruct. Kasi pasok yan sa malayang pagpapahayag sa karapatang pantao ng malayang pagpapahayag. So kung gusto nilang pagpahayag ng kanilang pagkadismaya, so long as hindi sila naninira ng gamit, hindi sila nangaharang ng sasakyan, wala silang krimen na ginagawa, hindi sila nakaka-obstruct, okay yan. Nasa demokrasya tayo Maging ano kayo, maging part kayo ng propaganda, sabihin ninyo, bayad, dahil sa video na to, abay gago. Wala kayo talagang mga silbi. Hindi na talaga kayo pulis ng mamamayang Pilipino. Hindi na kayo patas na pulis. Pulis na talaga kayo ng Malacanang. Saan ka naman makita? O ano ba yung video? Nakakuha naman silang babayaran ng 500 pesos at papakainin kapalit ng pananatili nila roon ng 3 araw. Pero may ilang nagreklamo dahil 200 piso lang ang binayad sa kanila. Style, parehas na parehas. Parehas na parehas. Ganyan-ganyan yung kay Ninyo Barsaga nun. Ang pinangako daw sa kanila ni Pastor ay 1,000. Pero ang nakarating lang sa kanila, 500. Parehas na parehas yung style. Nangyari na yan. Diyan sa Liwasang Bonifacio. Tapos ngayon, PNP gagamitin nyo yung same tactic. Tapos sasabihin nyo, umano? Style nyo na yan. Hindi nyo kami lokohin. Hindi nyo na kami maluloko. Sa mga ganyang style nyo, ito ang isang nagpapatunay na ito si Jean Fajardo na ito nagtatrabaho para sa Pilipinas. Nagtatrabaho na to sa Malacanang. Kung ako sa iyo, mag-resign ka na, mag-retire ka na, tapos dumiretso ka na sa Malacanang, magpa-hire ka na doon. Oo, ganun na lang ang gawin mo. Kasi itong ginagawa nyo na to, hindi nyo pwedeng ipagmalaki ito sa pamilya ninyo. At lalong-lalo na putya, hindi kayo sa langit pupunta rito. Bine-verify pa raw ng PNP ang kumakalat na mga... Mantakin mo. May video. Bini-verify nyo pa. Ibinalita nyo na. Hindi ka ba naman maiinis niyan? Saan ka makakita na tinitingnan nyo palang whether totoo o hindi, ibinalita nyo na? Eh di nakapang damage na kayo. Mahiya naman kayo dun sa mga Pilipinong namasahe nagpunta dun para magpahayag ng kanilang saloobin. Hindi nyo pa pala beripikado kung totoo o hindi, binabalita nyo na. Ito naman TV5 po. Ang daming sinabi ni Inday Sara sa kanyang mga statement, sa kanyang mga press statement o yung interview statement niya. Ito, si ganito, si ganito, si ganito. Wala kayong binabalita. Tapos ito, hindi kumpirmado, ibabalita ninyo. Wala talaga. Wala na talagang pag-asa. Fajardo, nagpulis ka para magsinungaling. Nag-PMA ka para, hindi, PNPA siguro to. Nag-PNPA ka para magsinungaling. Tumaas ang ranggo mo para ka maging sinungaling bandang huli. Kaya sana, Jean Fajardo, makatulog ka ng mahimbing at balang araw may kasabihan tayo, ang gaba dili magsaba. Pagdating ng gaba mo, putang ina ka. Sana maisip mo na lahat ng yan nangyayari sa iyo dahil sa mga kahayupang ginawa mo sa Pilipinas. video. Allegedly, ina niyan, pulis ka, magpipreskon ka, allegedly. Sana man lang inimbestigahan nyo muna. Kinonfirm nyo muna, totoo ba o hindi. Bilang isang pulis, yun dapat ang natin, ang standards natin. Totoo ba o hindi? May nakarating na sumbong, anong unang ginagawa? Kino-confirm. Prank call lang ba to? Totoo ba to? Yun, bago nyo aaksyonan. Tama? Tama. Pero ito di umano. Ikukwento mo na. Anong tawag sa'yo? Propagandista ka. Wala kang pinagkaiba kala Franz Castro.
Wala kang ano, pinagkaiba sa mga propagandista ng mga NPA na naglalagay ng doubt sa utak ng tao para labanan ng gobyerno. Pero ikaw, baliktad ka. Naglalagay ka ng doubt sa isip ng mga Pilipino para lang i-discredit ninyo itong legit na pagtangis ng mga Pilipino na hirap na sila sa mga issues ng bayan. Kasapakat ka, Jean Fajardo, sa sindikato ng Pilipinas, sa sindikato dyan sa Malacanang. Were transported from their barangays papunta po doon sa lugar. We don't want to prejudge po yung mga kababayan po natin. You don't want to prejudge, but binabalita mo na, ma'am. You're propagating already. You don't want to prejudge, pero nilabas mo na dito sa press con. So ano ibig sabihin nun? Sana you confirmed it first, then if it's true, ilabas mo. Pero if hindi ka sigurado, kasi tingnan mo, nilabas mo na ngayon. Kaya ba namin habulin ikaw 2 months, 3 months from now? Ma'am, ano na nangyari doon sa investigasyon nyo? Doon sa ibinalita mong binayaran yung mga nagpunta sa EDSA? Wala na. Kasi ang gagawin lang talaga nito is mag-instill ng idea sa media para sirain yung kredibilidad ng pagtitipon-tipon doon. Yun lang yun. Bukas, tanungin mo siya, ma'am, ano na update dun sa sinasabi mo kahapon na bine-verify nyo kung totoo o hindi. Hindi nila bine-verify yan. Nagpo-propagate sila. Nalabas na nila yan para sirain na kagad yun. Tapos wala nang follow-up yan. O pupunta ba, magpapa-interview ba yan ulit? By the way, nung isang araw, sinabi ko na kinukumpirma pa namin kung totoo o hindi. Hindi po totoo. May ganun bang gagawin yan? Wala. Kalimutan na yan. Ibang topic na naman ang pag-uusapan ng mga yan. Ito na napangakuan at na nagamit po for their own vested interest po. Mali. O, hindi ba? Yan ang sinasabi ko sa inyo. This is the kind of PNP that we have today. Wala na talagang mga kredibilidad. Hindi na nila talaga alam kung ano yung trabaho nila. Yan ang banatero, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan. Walang inuurungan, banateros ay tinutulungan. Mga ordinaryong Pilipino, bawat mali tinututukan. Handang ituwid mga baliko, kasagutan.